Magandang umaga mga bata. Kamusta na po kayo dyan sa inyong mga tahanan? Sana okay lang po kayo sa gabay at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. Ako po si Brother Eliezer Biri from Cagayan Valley, miyembro ng All Christian Foundation. At ako po ay isa sa misyonaryo na nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay sa Module 6, Numbers chapter 1 hanggang chapter 36. But before we go to our lesson, inanyayahan ko po kayo, saan man kayo naroroon, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Ama naming banal, salamat sa napakagandang araw na binigay mo sa amin, lalo na Panginoong Diyos sa mga bata na nanonood sa oras pong ito. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila. Ang dalangin ko po sa iyo, Ama, bigyan mo po sila ng karunungan, bigyan mo po sila ng pangunawa na magmumula sa iyong banal na Espiritu at tulungan mo po sila na maisabuhay nila ang aming pag-aralan na iyong mga salita sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Okay, handa na po ba kayo? Ito po yung ating pag-aaralan in the book of Numbers chapter 1 hanggang chapter 36. Una, na ating tatalakayin na lesson natin ay yung good planning o tamang pagplaplano sa Tagalog. Ilagay muna natin itong tamang pagplaplano o good planning sa ating pamilya. Sa inyong mga magulang, binibigyan ka ng mga paalala, tinuturuan ka nila kasi ito yung magandang plano nila na balang araw ay magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Tandaan ninyo mga bata na yung mga magulang ninyo ayaw na ayaw nila na kayo balang araw ay magkakaroon ng paghihirap sa buhay. Gusto ba ng mga magulang ninyo na balang araw mamumulot lang kayo ng mga basura dyan sa tabi ng kalsada? Ayaw nila yon. Kaya't ang mga magulang ninyo sa loob ng pamilya, napakaganda yung mga plano o pangarap nila sa inyo, kaya't ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Okay? Halimbawa, dahil sa mga pangarap nila, plano nila na magaganda para sa inyo, nakamit mo ngayon yung ikaw ay naging doktor. O yung iba naman, naging teacher. O yung iba naman, naging abogado. O di kaya yung iba, naging pilot o piloto. Yan ang mga pangarap ng inyong mga magulang sa inyo, kaya't ginaganda nila ang kanilang pagplaplano sa inyo. Pagdating sa school, ang mga teacher, may mga pangarap din sila sa inyo. Like, for example, ang kanilang pangarap, nung simula na grade 1 ka, gusto nila na maging marunong kang magbasa. Kaya, tinuturuan ka nila, A, E, I, O, U. O, kita mo? Ngayon, nakarating ka ng grade 6, hindi na lang A, E, I, O. Words na ang binabasa, sentences na ang binabasa. Okay? Yung mga teacher, gusto nila na balang araw, ikaw maganda ang kahihinatnan mo. Maging good citizen ka o mamamayan, mabuting mamamayan. Kahit ano ang gusto ng mga teacher ninyo, isa pa. Pag nandito kayo sa school, dahil may mga plano sila para sa inyo, tinuturuan kayo ng mabuti, ayaw nila na kayo ay magkaroon ng bisyo. Like for example, sa paninigarilyo, masama po yan. At yan din ay sinasabi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pag-inom ng alak, ano pa? Pag-drugs, napakasama yan. Hindi lang po yon, yung pambubuli kaya natin. O ninyo, masama po yan. Kaya't ang mga teacher ninyo,
Binibigyan kayo ngayon ng mga guidelines o alituntunin for you to follow. Yun. Pagdating naman sa plano ng Diyos para sa inyo mga bata, ito, napakaganda. Ang sabi ng Panginoong Diyos, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Hindi kita pahintulutang mapahamak. Pasasaganain ko ang iyong buhay. Yan ang mga plano ng Diyos sa inyo. Di nyo ba alam? Okay. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Kasi may plano na ang Panginoong Diyos sa inyo. Ang ganda ng plano ng ating Panginoong Diyos sa inyo. Ito, una. Gagawin mo, punta ka sa simbahan. Anong gagawin mo sa simbahan? Hindi para ipakita yung magandang damit. Hindi ipakita yung gwapo at magaganda na mukha. Hindi yun. Walang silbi yun. Pupunta ka sa simbahan upang manalangin sa Panginoong Diyos at upang purihin mo ang Panginoong mong Diyos na lumikha sa iyo. Pangalawa, basahin mo yung salita ng Diyos. Napakahalaga na basahin mo rin yung salita ng Diyos. Kasi dito sa salita ng Diyos, maraming kang matututunan. At itong salita ng Diyos na ito rin yung magtutuwid sa buhay mo. Paglakad mo araw-araw, yan yung magdadirect sa iyo. Kayo ba, sa inyong tahanan, saan man kayo naroroon, kayo ba ay nanalangin sa Panginoon? Nagbabasa ba kayo ng salita ng Diyos? Pumupunta ba kayo sa inyong mga simbahan? Sana mga bata, gawin na natin yan. Back to the Bible. Basahin natin ang sinabi niya sa Biblia para sa good planning. Ito, the 12 scouts of each tribe surveyed Canaan. As the Israelites approached the promised land, Moses sent leaders to spy out the land, whether the people living there are few or many, weak or strong, and if the land is fertile. But the spies returned with discouraging report that the people living there are giants. But Joshua and Caleb said that they can conquer the land because previously God sent miracles of manna and meat from heaven and many more miracles to prove that He is the most powerful leader and God of all. But most of the Israelites had already made up their minds not to go and began to complain. And as punishment for their lack of faith, God led them to wander in the desert for 40 years. Ito yung senaryo. Ito yung tungkol doon sa binasa ko sa inyo mga bata. Ang mga Israelita, habang sila ay nakarating doon sa Promised Land, pinamanmanan ni Moses itong lugar na ito. Nag-send siya ng 12 na mga magmamanman sa lugar na yan. At ang 12 na ito, bawat lipi ay merong isa na representante. Okay. Pagpunta nila, 12 na mga tribo na yan, yung mga pagmamanman na yan, pagpunta nila, bumalik sila kay Moses. At ano yung report nila kay Moses? Hindi natin kaya. Ang lalaki ng mga tao, ang tatangkad ng mga tao, Moses. Ang lalakas nila. Ayun na yung panahon na yung mga ibang magmamanman ay na-discourage. Malalakas, ang dami nila. Imagine mo yan mga bata. Kung ganun ang report, ibig sabihin yan ay takot ka na. Pero, ang kagandahan kay Caleb at saka kay Joshua, ito. Anong sabi nila? Kaya natin yan, sabi ni Caleb at Joshua. Halina kayo, ibibigay na sa atin ng Diyos ang lupain na yon. O kita nyo? Yung dalawa, si Caleb at Joshua. Anong nakita? Ang tapang. Kasi alam nila, kasi nung una pa lang, ang Panginoong Diyos nagpakita na ng napakaraming milagro. Anong milagro yan? Umulan ng mana. At doon sila kumuha ng kanilang mga kinain. Bread from heaven. At yung mga ibon, naghuli sila. Ayun o. Kinain nila yung mga pugo, karne ng pugo. O kita mo, ang daming milagro. Kaya't sabi ni Joshua at Caleb, wala yan. Kaya natin yan sapagkat ang Diyos na makapangyarihan ang siyang tutulong sa atin. Yung mga iba,
Nagdesisyon na sila. Huwag na tayong pupunta. Nakakatakot sila. Ang lalaki nila. At ang Panginoong Diyos, dahil sa pagko-complain ng mga Israelita na yan, meron siyang ginawa sa kanila. Pinahintulutan ng Diyos na ang mga Israelitang iyon ay nandun na sa ilang, sa disyerto, na sila ay naglalakbay ng 40 years. Huwag kayong matakot. Ito ang lesson dyan. Dapat nasa tama kang pagplaplano at pag tama ang plano mo sa buhay, tandaan mo, hindi ka dapat matakot. Ang Diyos kasi yung tutulong sa iyo. Naintindihan natin? Okay. Sana meron tayong naintindihan. Una, good planning. Number 2, confidence. Ano naman yung confidence? Sa Tagalog, ito yung panatag o kapanatagan. Okay? Ang panatag o kapanatagan, ito sa pamilya natin. Ilagay natin ulit sa pamilya. Napakaganda kasi na ilagay sa pamilya ang ating kapanatagan. Nung bata ka, nung grade 1 ka pa lang, pag aalis yung nanay mo, may pupuntahan halimbawa sa market, iiyak-iyak ka. Kasi bakit? Iiwan ka eh. Kaya't ganito ang nangyayari. Hindi kayo napapanatag. Maliit pa kasi kayo. Pero once nakasama mo na ang iyong mga magulang, panatag ka na, kampante ka na, confidence ka na. Bakit? Ang iyong mga magulang, sila yung magbibigay una ng protection sa iyo. Anong proteksyon? Sa kalaban. Kung mayroong nang aapi sa iyo, sila yung umaawat dyan. Pinoprotektahan ka nila. Sa sakit, halimbawa nagkakasakit ka, sila yung magpapagaling sa iyo, magbibigay ng gamot mo upang malunasan ang sakit na yan. Okay? Kaya't panatag ka. Hindi lang po yun. Mga magulang din ninyo, yung nagbibigay mga bata ng inyong mga pangangailangan. School. Dito sa eskwelahan. Pagdating dito sa eskwelahan, panatag din kayo. Bakit? Kasi may tumitingin sa inyo eh. Kung tinitingnan kayo ng mga magulang ninyo, binibantayan kayo ng mga magulang ninyo para hindi kayo mapahamak, iniingatan kayo, dito pagdating sa school, meron ding mga nagbabantay sa inyo. Kaya't maging panatag din kayo pagdating sa school. Sino yan? Yung mga teacher ninyo. Bakit? Kasi sila yung mga nagbibigay ng magandang katuruan tungkol sa mga pinapahalagahan natin o ninyo sa buhay. To know right and to know wrong. Kaya yung tama, ito yung gagawin mo. Kasi ito yung maganda. Yung mali, hindi mo ginagawa. Kasi mali nga yan eh. So yung mga teacher na yan, sila din yung nagtuturo sa inyo upang matutong magsulat, upang matutong bumasa. At sila rin yung mga nagtuturo sa inyo upang makapagtapos kayo ng inyong mga pag-aaral. Para maabot ninyo yung mga matataas ninyong pangarap. Gusto mo maging doktor? Abot mo yan. Mag-aral kang mabuti. Pakinggan mo ang mga teacher. Sapagkat sila, yung mga ibinigay ng Diyos upang sa ganon ay mabigyan ka rin ng kapanatagan. Higit sa lahat, pagdating sa ating Panginoong Diyos, pangatlo, panatag ka. Bakit? Sabi ko nga sa una kanina na lesson natin, pag nagpre-pray ka, pumupunta ka sa church upang sumamba at manalangin sa Panginoong Diyos, ano pa? Wala kang ginagawang masama. Tama kasi yung plano mo. Ngayon, panatag ka na. Bakit? Alam mo na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, siya yung mag-iingat sa iyo. Yayakapin ka ng Diyos at iingatan ka niya. Tutulungan ka niya. Mga ginagawa mo, lalo na sa pag-aaral mo, pagdating ng examination ninyo, hindi ka na kailangan mangopya. Yung mga iba kasi dyan, nangungopya pa eh. Yun ang hirap, umaasa na lang, iniisip na lang, digo na lang ako sa classmate ko, katabi ko. Kukopyahin ko na lang yung sagot. Hindi po pwede yun. Kung ikaw ay panatag dahil alam mo na tutulungan ka ng Diyos pagdating ng exam, wow, eto ka.
magre-review ka ng mabuti. Pag-aralan mo ng mabuti yung mga tinuturo ng teacher, kaya pagdating sa exam, okay, kampante ka. Nag-pray ka na, gagawin ng Panginoong Diyos yung gagawin niya sa'yo. Anong gagawin niya? Tutulungan ka niya pagdating sa exam, mapadali pa yung exam mo, at magkakaroon ka ng mataas na marka. Balik tayo sa Biblia. Ito yung confidence sa Biblia. Si Korah, ito yung pagre-rebelde niya, kasama niya ngayon ang dalawang magkapatid na si Dathan and Abiram. Basahin ko sa inyo in English, sabi niya, Korah conspired with Dathan and Abiram and rebelled against Moses, involving 250 prominent leaders. Moses threw himself to the ground and prayed to the Lord. And Moses said that if this man will die a natural death, then the Lord has not sent me. But the Lord swallowed them to the ground, and the 250 leaders were burned by fire from heaven because they rebelled against God. Malinaw. Ito yung kwento dyan. Itong si Korah na galing sa lipi o angkan ni Levi, at itong magkapatid na ito si Dathan and Abiram, nagrebelde sila, tatlo sila. Nagsabwatan sila, nagkaisa sila para magrebelde kay Moises at kay Aaron. Hindi lang yan, meron pang napakarami, 250 leaders, ang daming mga kilalang mga pinuno na sila ay magre-rebelde ngayon kay Moises. Bakit? Kasi inggit sila kay Moises at Aaron eh. Ano yung kinainggitan nila? Kasi sila malapit sa Diyos. Pinili sila ng Diyos. Pero, itong mga taong ito, si Korah, si Dathan and Abiram, nagrebelde sila ngayon. Ang sabi ni Moises, alam niyo bang sinabi ni Moises? Itong mga taong ito, yung tatlo, itong mga taong ito, kung mamamatay sila doon sa natural na pagkamatay, halimbawa magkasakit at mamamatay, hindi ako isinugo ng Panginoon. Pero kung mamatay ang tatlong yan, sa hindi natural na pagkamatay, nangangahulugan na ako isinugo ng Panginoon. At alam niyo bang nangyari, mga bata? Ang tatlong ito, bumuka yung lupa. Pagbuka ng lupa sa kanilang kinaroroonan, nilulun ng lupa yung tatlo. Si Korah, Dathan, and Abiram. At hindi lang po yun. Ano pang nangyari? Ito ang nangyari. Yung 250 naman na leaders dito, tinupok ng apoy na nagmumula sa langit. Sapagkat, bakit? Sila po ay nagrebelde, hindi lang kay Moses at kay Aaron, sila pa ay nagrebelde sa Diyos. Lesson? Ito ngayon. Iwasan mo na ikaw ay maging rebelde. Sa tahanan, sa mga kaibigan, sa classmates, sa kapwa-tao mo, higit sa lahat sa Diyos. Huwag kang magre-rebelde. Magkakaroon ka dapat ng kapanatagan sapagkat alam mo na kasama mo ang Diyos. Number 3, ito yung gratefulness o pasasalamat. Ang pasasalamat ay ito yung isang taglayin dapat ng mga mag-aaral katulad ninyo at sa ating lahat. Kailangan natin yan na magpasalamat. Anong papasalamatan mo? Unahin natin sa pamilya. Ito ang pagpapasalamat. Kung binigyan ka ngayon ng nanay mo ng halimbawa, konting bagay, halimbawa, binigyan ka ng 5 pesos, anong sasabihin mo? Maraming salamat po mama. Okay, matutuwa yung mga magulang mo. Eto ngayon. Halimbawa, binigyan ka ngayon ng damit na bago ng tatay mo. Anong sasabihin mo? Papa, maraming salamat, yayakapin mo yan, maraming salamat po sa regalo. Matutuwa yung mga magulang mo. At mga kapatid mo, kung anong binibigay, marunong ka dapat magpasalamat. Pagdating sa school, yun din ang taglayin ninyo. Dapat marunong kang magpasalamat maging sa teacher. Pagdating ng hapon, pagkatapos ng klase ninyo, uwian na yan,
Magpapasalamat ka sa kanila. Teacher, maraming salamat po ha. Tinuruan mo ako sa maghapon na ito. Teacher, maraming salamat ha. Marami po akong natutunan sa tinuro ninyo sa akin. Mga classmate mo, pasalamatan mo yan. Kung binigyan ka ng merienda, wala kang pamerienda, binilhan ka, mag-thank you ka. Dapat. Higit sa lahat, pangatlo mga bata, huwag nating kalilimutan na pasalamatan ang Diyos natin. Bakit? Ang daming ginawa ng Diyos sa atin eh. Mundo nga ginawa ng Diyos para sa atin eh. Ang ganda. Nakikita natin, nagisnan natin yung napakagandang nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos na mundo. Pasalamatin natin ang Diyos dahil binigyan na naman tayo ng buhay sa araw na ito. Pasalamatan natin ang Diyos dahil nakakarinig tayo ng Kanyang salita na tinuturo ng mga brothers. O kita nyo? Ang dami nating pasalamatan sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos dahil sa binigyan kayo ng mga mapagmahal na mga magulang. So lahat yan, pasalamatan natin. Lahat ng biyaya, pasalamatan natin sa ating Panginoong Diyos. Balik tayo ulit sa Biblia. Anong sinasabi ng Biblia sa pangatlong lesson natin na gratefulness o pagpapasalamat? When they were complaining, the Lord sent them a poisonous snake, and many of them were bitten and died. So Moses cried out to the Lord and made a replica of a bronze snake, that whoever is bitten will just look at the bronze snake and they will be healed. Nakita ninyo? Ang mga Israelitang ito, nandun yung pagko-complain sa kanila. Ang kabaligtaran mga bata ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ay yung pagko-complain. Kung ikaw ay nagko-complain, hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos. Kaya't anong dapat mong gawin? Huwag kang mag-complain. Yung mga Israelita, binigyan na nga ng pagkain na nagmumula sa langit na mga bread, mga mana, andun na lang pupulutin nila, kakainin nila. Pinaihip ng Diyos ng napakalakas na hangin, nandyan na yung mga pugo, kumuha na lang sila ng para sa pagkain nila. Pero, nandun pa rin yung pagko-complain habang sila naglalakbay. Dahil sa kanilang pagrereklamo kay Moises, siya po ay nagpadala ng mga makakamandag na ahas. At ang bawat matuka ng ahas na yan, na mga Israelitang mareklamo, sila ay namamatay. Nanalangin ulit si Moises sa Panginoong Diyos. At ang sagot ng Panginoon, Moises, gumawa ka ng tansong ahas. At kung sino man ang titingin dito sa tansong ahas na ito, ay hindi siya mamamatay. So yun ang ginawa ni Moises. Gumawa siya ng tansong ahas, at yun nga, pag kinagat yung mga Israelita na mareklamo, hindi sila namamatay kung sila ay titingin sa tansong ahas. Ano naman ngayon mga bata ang titingnan natin? Hindi na yung tansong ahas, kundi ang titingnan natin ay ang Diyos na makapangyarihan na sumasagot sa ating panalangin at ang Diyos na nagpapagaling sa ating makaramdaman at ang Diyos na nagliligtas sa atin. Sana sa tatlong lesson na ating tinalakay, good planning o tamang pagpaplano, confidence o kapanatagan, gratefulness o pagpapasalamat ay meron kayong natutunan. At yung natutunan ninyo na yan, hindi lang ninyo dapat sinasarili yan. Kung hindi napanood ng kapatid mo, turuan mo yung kapatid mo. Kung hindi napanood ngayon ng mga kaibigan mo, i-share mo sa kanila itong natutunan mo upang sama-sama kayo na pagpapalain ng Panginoon. Sana, hindi lang sa ngayon, kundi sa bawat turo ng mga brothers katulad namin, nandyan kayo na susubaybay at makikinig ng mga lessons na magmumula sa Biblia. Meron ba kayong natutunan? Sana, ilagay dito, at isagawa ang mga natutunan. Manalangin tayo.
Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na tinuro mo sa mga bata na nakikinig na ito. Salamat, Panginoon, sa pangunawa na bigay ng iyong banal na Espiritu sa kanila. Ang dalayan ko po, O Diyos, ay tulungan mo po sila, Panginoong Diyos, na magkaroon ng kapanatagan sa araw-araw nilang buhay. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na maging mga mag-aaral na mapagpasalamat. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ang iyong kapangyarihan ay lulukob, kikilos sa buhay nila, na sa kanilang mga paglaki, Lord, mabigyan po sila ng magandang kinabukasan. Maabot po nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. I-bless mo rin po ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang gawain ng kanilang mga magulang upang mabigyan po ang mga anak na ito ng magandang kinabukasan. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, at pakaingatan. In Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat mga bata. Stay home and stay safe. Goodbye.